Mel! Nagustuhan mo ba? Sa wakas, natupad na rin yung panaginip ni Munding. Naalala mo pa ba yun? Pasensya na nga pala kung hindi ako nakakadalaw sa inyo sa Cebu, ha? Naging busy ako na 1 taon dahil dito, eh. Dito ko nahanap yung sarili ko. Sayang nga lang at wala na si Munding para makita niya to. Mas maganda sana kung nakikita niya nandito tayo lahat. Sorry din nga pala kung hindi ko kayo naimbitahan kaagad, ha. Ayoko kasing maging dahilan yun para pigilan kayo. Alam ko naman na meron kang mga sarili-sariling pangarap. At ayoko maging hadlang para maabot mo yun. Itong farm na to, sa amin to ni Munding. Ito yung katuparan ng pangarap niya. Pero Eman, hindi pa talaga lubusang buo yung pangarap niya. Kasi hindi pa rin tayo buo. Ang mahalaga, nandito kayong lahat para makita niyo to. O nga pala, di ba? Ngayon yung flight niyo pa Canada. Hindi pa kayo malilate? Hindi. Anong oras ba yung flight? Ihahatid ko na kayo. Hindi na. Wag na. Eman, hindi na kami tuloy. Sandali, akala ko... Hindi na kami tutuloy. Hindi ko na tinanggap yung job offer sa akin doon. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo, eh. Gusto ko kasing sabihin ng personal. Sining nga nakaisip na sorpresahin ka namin ngayon sa araw ng flight namin. Kaya man, hindi ko na tinanggap yung job offer kasi naisip ko, yung pangarap ko, lahat yun nakamit ko na. Kasi buo na yung pamilya ko. At meron akong mapagmahal at mabuting asawa. Pao, pwede ba tayo maging buong pamilya? Ayoko na magkahiwa-hiwalay pa tayo. Hinding-hindi na. Hindi na. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Nakasabay ng pagsara ng isang buhay, ay may bagong simula ring naghihintay. Mas matingkad, mas malago, matibay, at buong-buo. Katulad ng mga bulaklak na itinanim ko sa ngalan ng aming yumaong anak na si Aliyah, na kahit mahirap ang pinagdaanan, dumating din ang pamumukadkad nila. At napakaganda nilang tingnan dahil nalagpasan nila ang mga sakit at bagyo, kung kaya't matayog silang haharap sa bukas.